Tears of a Doctor Wife, Chapter 64. Zai Point of View. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang boses ni Zane mula sa labas ng pinto. Hindi ko na malayag nakaidlip pala ako. Inabot ko ang alarm clock sa side table. It's 10 o'clock at night. "Darling, open the door please," Zane called softly from outside. Pwede na ba akong makapasok at makatulog na rin ako? Masakit na at mahapdi na ang hinlalaki ko sa kakabalat. Konti na lang ang kulang, baka pwede namang bukas naman yung iba. Mahinahon niyang sabi at pakiusap. Dali-dali akong bumaba sa kama. Lumapit ako sa pintuan. Kung ano yung sinabi ko, yun ang masusunod. Matigas din ang ulo mo ah. Kapag patigasan sa isa mong ulo, doon ka mabilis. Tapos yung pinapagawa ko sa'yo, hirap mo pang gawin. Gawin mo ang mga pinapagawa ko bago ka makapasok dito sa silid natin. Pag-uway matapang na sabi ko at napabungis-ngis. I heard him sigh. "Darling, I know you're not this unreasonable, and I understand you because you're pregnant. But what, Zane?" Agap ko sa sasabihin niya na may pagtaas ng aking tinig. Another sigh from him. "Nothing, okay? Tatapusin ko to and let me in after this." Anya na tila nawawalan na ng pasensya. "Galit ka yata?" I countered. "No, I'm not." Giit niya. "Yes, you are." Pagpupumilit ko. Isang malalim na buntong hininga ulit ang pinakawalan niya at ramdam ko ang pagtitimpi niya. Nang biglang may pumasok sa isip ko, lalo pat nakaramdam ako ng gutom. Naalala kong hindi pala ako naghapunan. "Zane." Malamyos ang tinig ko na tinawag ang pangalan niya. "Yes, darling." Mabilis niyang sagot at napahagikik ako. Napaka-attentive naman pala ng aking asawa. Diba kapag ganitong oras, bukas ang masarap na parisan sa bayan, kilamang Domengs? Ang sarap ng paris dun. Gusto kong kumain. Ubod na lambing na wika ko. "Yeah, masarap ang paris nila dun." Excited niyang sagot. "Magbihis ka na at pupunta tayo kung yun ang gusto mong kainin." "Ayokong kumain dun. Gusto ko, ibili mo ako. Kailangan mainit pa kapag inuwi mo dito sa bahay ah." "What?" Angal niya. "Zai, 30 minutes ang biyahe papunta sa bayan. Niloloko mo ba ako?" Puno ng iritasyon ang tinig dito. "So ayaw mo?" Galit kong tanong sa kanya. Madali akong kausap. Pues, magtis ka dyan sa labas matulog. Tumalikod na ako nang muli siyang nagsalita. "Oo na, bibili na. Sinabi mo eh." Padabog niyang sabi. "Ang liit mong babae, pero pinapanginig mo ang kalamnan ko." Gigil na gigil niyang saad. Tumaas ang mga kilay ko. "Anong sabi mo?" Idiniin ko ang tenga sa likod ng pinto. "Wala, makaalis na nga." "Yun lang ba? Mabuti na ang malinaw." Tumangutango ako na akala mo kaharap ko lang siya. "Yun lang, at tuman ka sa 7-Eleven. Masarap ang siopaw dun. Kumuha ka ng mga 10. Hirit ko pa. Wala nang sumagot sa labas. Ilang saglit lang nakarinig ako ng mga yabag papalayo sa silid hanggang ang mga yabag ay patungo sa hagdanan. Hinintay ko ang ilang minuto bago ko binuksan dahan-dahan ang pinto. Sumilip muna ako bago tuluyang lumabas. Sa gilid ng pintuan, nakita ko ang mga pinagbalatan niya at ang mga nabalatan na. Maayos na nakalagay sa square plastic food container at nakadakip ng maayos. Nagkibit-balikat ako at natawa. Hindi ko naman talaga gustong kumain noon. Gusto ko lang mahirapan siya at masaya pala. Nakakatuwa lang. Lumakad ako patungo sa silid ng mga bata. Uunahin kong silipin si Yuan. Mahimbing na ang tulog ng aking Yuan habang yakap-yakap si Mr. Johnny. Tinaas ko ang kumot hanggang sa kanyang leeg at pinatay ang lampshade. Hinalikan ko siya sa noo. "I love you so much, my little chum." Bulong ko at muli kong hinaplos ang pisngi nito bago ako tuluyang lumabas.
Sinunod ko ang kwarto ni Yana. Kagaya ni Yuan, mahimbing na rin ang tulog nito. Habang yakap-yakap naman ang kanyang puber. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Hindi ko maiwasang mapangiti. Kay gandang bata ng aking Yana. Kung titingnang mabuti, siya ang female version ni Zane. Hinagkan ko siya sa noo. I love you so much, my sweet little one. Bulong ko sa tenga niya. Bahagya itong kumislot at kumibot-kibot ang manipis nitong labi. Sinambit pa nito ang word na nanay. It melts my heart. Kahit tulog to ako ang nasa kanyang panaginip. Hinagkan ko siya sa noo bago ako tuluyang lumabas. Nakailang hakbag na ako nang maalala ko si Kiara. Naisip ko, saan kaya natulog ang bata? Nakaramdam ako ng guilt. Hindi ko man lang to na-entertain kanina. Nasira ang mood ko nang makita ang bruhang si Stacy. Pakiramdam ko na damay ang batang walang kamuang-muang sa kung anong nangyayari sa paligid niya. Bukas ng gabi, makikilala na at makakasama na ni Kiara ang tunay niyang pamilya. Dinala ako ng mapa ako sa guest room. Nagbitiw muna ako ng malalim na paghinga bago ko pinihit ang siradura. Dahan-dahan ang ginawa kong pagbukas pero maayos at malinis ang sa loob. Walang palatandaan na ginalaw to. Muli ko tong sinara dahil wala namang tao sa loob. Baka bumalik sa ospital ang bata. Medyo nakaramdam ako ng kaginhawaan na hindi ko makitang pakalat-kalat ang bruha na yon dito sa pamamahay ko. Pabalik na ako sa kwarto namin. Pagkapasok ko ay muli ko tong nilak. Pero naisip kong papasukin na si Zane mamaya pag uwi kaya binuksan ko na ang pinto. Humiga ako sa kama, ngunit hindi naman ako dalawi ng antok. Naisipan kong magbasa-basa muna habang hinihintay ang asawa ko. Mula sa bookshelf, kumuha ako ng isang libro upang basahin, pero nakaramdam ako ng pagkabagot. Wala kasi akong maintindihan sa binabasa. It's all about medicine, at tanging si Zane lang ang nakakaunawa nito. I raised myself from where I'm sitting. Tumayo at tumagbang ako patungo sa nakabukas sa pinto sa beranda. Sumalubong sa akin ang malamig na hanging panggabi. Ang kagustuhan kong papasukin mamaya si Zane ay biglang naglaho. Hindi ako pwedeng magkamali sa babaeng nakikita kong nakatayo sa beranda. Nililipad ng hangin ang mahaba nitong buhok habang ang isang kamay ay may hawak na sigarilyo at parang may kausap sa cellphone. Sigurado akong si Stacy to. Hindi pala umuwi ang babae. Tsak dyan sila pinatulog ni Zane sa lumang bahay. At naiinis ako dahil pinagamit niyang dati niyang kwarto. Humarap ang babae sa kinaroroonan ko. At ang impakta, nagawa pa akong kawayan. Gustong sumabog ang naglibdib ko sa ilis. Pagtitiisan kitang impakta ka. Baka bukas, himas rehas ka na. Kuyom ang mga kamao ko sa tagiliran. Padabog akong bumaba sa loob ng kwarto. Kulang na lang mabasag ko ang salamin sa pintuan sa lakas ng pabagsak na pagsara na ginawa ko. Nag-aalboruto ang dibdib ko. Parang hindi ko matanggap. Napatingin ako sa pinto. Mabilis akong humakbang upang muli itong ilak at i-double lock ko pa just to make sure na hindi siya makakapasok kahit gumamit pa siya ng extra keys. Masamang-masama ang loob kong hiniga ang katawan sa kama. Itutulog ko ang inis ko kay Zane. Saktong ipipikit ko ang mga mata nang may kumatok, pero hindi ko to pinansin. Inabot ko ang isang unan at pinangtakip sa tenga ko. Ayoko siyang marinig dahil nakakapikon siya. Darling, ito ng Paris mo. Mainit-init pa. Ngunit hindi ko siya sinagot. Bahala siya sa buhay niya. Nakailang tawag pa siya pero hindi ko pinapansin. He's out of patience. Zaira, open this fucking door, please. Hindi pa rin ako sumagot. I know you're still awake, darling. Please, kindly open this fucking door or else. Bubuksan mo ba o sisirain ko? Tumaas na ang tinig nito and he slammed the door from outside. I took a deep calming breath. Sino naman ang tinakot niya? Kung noon, sigawan niya lang ako takot na ako. Pues hindi na niya ako pwedeng takutin sa mga pasigaw-sigaw niya ngayon.
Well, nagkakamali siya. Mas marami akong alas. Pwede ko lang siyang iwan anytime. Tingnan ko lang kung sino ang magmukhang tanga sa kakahabol sa amin. Sisiguraduhin ko pang hindi niya kami makikita. Baka taguan ko siya ulit ang mga anak ko eh. Umismid akong nakatingin na sa pinto. Makalipas ang ilang segundo, natahimik na ang sa labas. Huminto din siya kakakatok. Alright, I'm leaving. I can explain everything, but you don't want me to. Andito ng pares mo. Kainin mo na habang mainit-init pa. Anyas mahinahon na boses na ang pananakot kanina ay biglang nawala. Napalitan niyo ng paglalambing. I know he was just threatening me. Siguro akala niya gagana pa sa akin ang luma niyang mga tactics. Then, he must be wrong. Baka ako na ang manakot sa kanya. Takot niya lang sa akin. Maraan siyang kumatok ulit. Pero sarado ang isip ko. Kaya nanatiling sarado ang pinto. Kaya kong mabuhay na wala siya. Time goes by. Nawala din ang ingay sa labas. Siguro sumuko na siya. Nakukumpatigasan lang yakang-yaka ko siya. Hindi na ako natatakot sa kanya. Dapat siya ang matakot sa akin. 2 oras na ang nakalipas. Nanatili pa rin akong gising at walang tigil sa kakatunog ang aking tiyan. Gutom na talaga ako. Kawawa naman ang batang nabuo sa tiyan ko. Nadamay sa tampo ko sa kanyang ama. Nagdesisyon akong bumangon sa kama at isinuot ang pambahay na tsinelas. Nagtungo ako sa pintuan at marahan kong binuksan ang pinto upang hindi yun maglikha ng ingay. Napatras ako nang may makitang nakalapag na tray ng pagkain sa harap mismo ng pinto. Nasa ibabaw ang isang bowl at ang square na plastic container. Wala sa loob na pinulot ko to at dinala sa loob ng silid. Ang bawat lagayan ay may nakadikit na sticky note. Nangunot ang noo ko. Ano naman ang pakulo ng lalaking to? Binuksan ko ang isang bowl. Agad kong sinamyo ang bango na pumapailan lang sa ere mula sa amoy ng pares. Nakakatakam ang amoy. Tinanggal ko ang sticky note na nakadikit sa katawan ng bowl at binasa. Eat me now while I'm still hot. Hot is like your husband, but I'm most hot. With wing 3 emoji pang nakalagay sa gilid. Pigil ang mga ngiti ko sa labi. Aaminin kong kinikilig ako. Alam talaga niya kung paano kunin ang kiliti ko. Nakakainis talagang lalaking yun. Dinikit ko ulit ang sticky note sa bowl at ang isa naman ang binalingan ko. Ang square container. Eat me now too. I sour your life, but I will sort your life higher. I'm completed like what you said. 200 pieces. Nothing more and nothing less. Like my life now. I'm completed because of you. Thank you so much, my sunshine darling wife. With 3 hearts emoji sa gilid. I bit my lower lip. Hindi ko na mapigilan ng mapangiti. Kinikilig ako sa mga banit niya. Naewan, pero tagos hanggang kailaliman ng puso ko. Parang nawala ang inis ko sa kanya. Bigla siyang hinanap ng puso ko. But suddenly, I felt sad. Hindi na mainit ang pares. Di bali na, ipapainit ko na lang. Lumabas ako ng kwarto, bitbit ang tray, at hahanapin ko ang asawa ko para siyang magpainit nito at sabay naming kakainin. Nagpa siya akong hanapin siya ngunit wala siya sa guest room. Wala din siya sa kwarto ng mga bata. Nagmadali akong bumaba dahil baka kung saan ito natulog. Parang hinaplos ang puso ko sa awa. Nakita kong nakatihaya to sa sofa. Nakalawit sa sahig ang isang binti. Nilapag ko sa center table ang dala kong tray. Lumapit ako para matitigan ng gusto ang asawa ko. Ang tanging liwanag sa sala ay yung nanggagaling sa ilaw sa labas at sa poste. But even its semi-darkness, my husband was good-looking. Almost godlike. Kahit saang anggulo tingnan, wala kang maipipintas dito. Napatingin ako sa labi niya. Mapupula and firm-mouthed. Ngunit lumalambot. Otherwise, ay stern expression kapag tumatawa. I sigh.
Maingat akong naupo sa tabi niya at tahimik na pinagmasdan ng asawa ko. Marahan din ang ginawa kong paghawak sa buhok niya. He didn't stir. He must be asleep. Then I caressed his arm. Natuon ang tingin ko sa ilong niyang napakatangos and found myself fascinated by it. Tinas ko ang isang kamay at tinaplos yun. Gumalaw si Zane. Mabilis kong inalis ang kamay at akmang tatayo na. Nang biglang may humawak ng mahigpit sa pulso-pulsuhan ko. Napangiwi ako sa kahihiyan. Pakiramdam ko pulang-pula ang mga pisngi ko. Gising pa pala ang lalaki. Hinila niya ako at bumagsak ako sa dibdib niya. And my hair showered all over his face. Inangat niya ang madaliri niya at inipit sa likod ng tenga ko ang mabuko na tumakip sa kanyang mga mukha. Hindi mo rin ako matiis. His lip liris and a faint smile curved his lips. Sorry, wika ko. Nagsiselos lang. Nagsalubong kunwari ang mga kilay niya. By whom? He shook. Jealous again? Never mind her. He explained at inabot ang labi ko at binaligtad ang posisyon namin. Mabilis niya akong napailalim sa kanya. Mula sa labi ko bumaba ang mga halik nito patungo sa tiyan ko at hinagkan niya. Thought I can wait to see you, my child. At hinagkan ulit ang tiyan ko, pabalik, patungo sa labi ko. Sa kaibuturan ng puso ko ay naroon ang matinding kaligayahan. Thank you dahil magiging tatay ulit ako, he said in a husky and amused tone. Tinitigan niya akong mabuti, and he angled his head and claimed my mouth. He tasted each corner, gently sucked my lip, then went through. Gazed at my mouth with hunger, then claimed it again at muli niyang pinakawalan sandali upang muling angkinin at sa pagkakataong to, he gave my lips a full of erotic kiss. I moaned in pleasure. His tongue warm and wet parted my teeth. Exploring, sucking, playing. Nagdulot ng apoy sa katawan ko ang ginawa ni Zane sa mga labi ko. Naramdaman ko ang napakalaki at ang katigasan ng pagkalalaki niya sa pagitan ng mga hita ko. I wanted him. Nang bigla itong huminto sa paghalik sa akin. Napansin kong tumayala siya bahagya. Sinundan ko ang paningin niya. Shocked by surprise. Nakapamewang at nagsasalubong ang mga kilay ni Mama Loy sa pagkadisgusto sa eksenang nakita. Ang isang kamay nito ay may hawak na isang basong tubig. Umiling-iling to bago dinala sa bibig ang hawak na baso. Lumagok muna ito bago ulit tumingin sa amin. Naisiksik ko ang aking ulo sa balikat ni Zane. I blush. Nakakahiyang nakita niya kaming nag-aalikan ni Zane dito sa sala. May kwarto kayo, di ba? Bakit hindi kayo doon nagtukaan? Sabik na sabik lagi sa isa't isa. Araw-araw naman kayo nakikita. May tamang lugar para dyan. Ay, mga kabataan talaga ngayon. Pagkuway na sabi niya na may inis sa tinig. Umiling-iling pa to bago kami tinalikuran. Hinampas ko si Zane sa balikat. Ang tanging nagawa naming dalawa ay matawa. Tumayo siya at walang sabi-sabing binuhat ako. Sa kwarto daw. His eye glittered with joy. I rolled my eyes and made a face. As in? He laughed huskily. Yes. Napuno ng dawanan ang buong sala. Chapter 65. Sa malawak na bakuran sa bahay nila Tita Farah at Tito Henry, ginaganap ang 30th anniversary ng DLC Construction Company. Pagkarating namin dito, ay marami nang nakaparadang sasakyan sa labas. Hindi ko na rin naisuot ang dress na binili ko kahapon dahil ayaw ni Zane. Ayon pa sa kanya, no need to wear an elegant dress dahil walang special sa gabing to. He just wearing khaki trouser pants, white shoes, white polo long sleeve inside at dark blue blazer outside. Same outfit kaming dalawa. Ang blazer ko lang ay puti.
Ang tatlong bata ay pinauna na niyang pinahatid sa driver kaninang mga tanghali. Si Stacy ay buong araw na hindi ko pinapansin kahit ilang beses niya akong sinubukang kausapin. Naiinis lang ako kaya't mas pinili ko na lang na magkulong sa kwarto kaysa makipagplastikan sa kanya. Hanggang sumapit ang dilim. Nagising lang ako sa mga halik ni Zane sa akin kanina. At tuwang-tuwa ako sa mga pasulubong niyang star apple na agad kong nilagyan ng gatas at yelo. Sarap na sarap ako habang kinakain ng mga to. I look at myself. Nako-conscious ako sa damit na suot ko. Okay lang bang damit ko, darling? Nag-aalangan na tanong ko sa kanya nang mapansin kong halos lahat ng mga babaeng dadalo sa party ay naka-formal dress. Tinitigan niya ako. His arms went around my waist and pulled me against him. He pinched the tip of my nose and then said thoughtfully, "Yes, darling. You are the most beautiful woman here tonight." He whispered huskily. Nagkibit balikat ako. But what? He asked softly, a sparkle in his eyes. Wala lang, kinakabahan ako sa mangyayari mamaya. At sana, I stopped in mid-sentence. Sa sulok ng mga mata ko ay may tawa kong napuna. At kahit hindi ako mag-angat ng tingin, ay alam kong sa amin ito nakatingin. At kanina pa kaming nakatayo dito sa semi-darkened area ng garden. May mga mangilan-ngilan na rin ang dumaan at sandaling huminto upang makipagkamay kay Zane. At sa bawat dumadaan, ay pinapakilala ko ni Zane na asawa niya and is very proud of it. Ang iba sa mga nakilala ko ay mga board member ng company. Nagangat ako ng paningin sa dakong kinatatayuan ng babae. I was right. Nakatitig to sa amin. Malungkot at parang naiiyak ang mga mata nito. From a distance, the woman looked familiar, and I could swear, mula sa distansya ang nakapagitan sa amin, ay kitang-kita ako ang maamo at maganda nitong muka, kahit mukha nitong nasa kanyang 50s. Something's wrong. Something's wrong? Tanong ni Zane at sinundan ng tingin ang hinayo ng mga mata ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Zane. I saw hatred in his dark eyes habang nakatitig sa babae. He shrugged his shoulder at inalis ang paningin sa babae. Kilala mo ba ang babaeng yan? Di ba siya si... She looked familiar but I don't know her. Putol niya sa sasabihin ko at nakibit siya ulit ng balikat. Forget about her. Hinawakan ko ang kamay ni Zane at pinisilang palad niya to comfort him. Kahit i-deny niya, I know he's just pretending he doesn't know his own mother. That was Serena, and she was invited too. Lumapit ang familiar na lalaki sa babae. It was Chris. Niyakap ang ina at tumingin ito sa kinaroroonan namin. Kumaway ako pero agad ibinaba ni Zane ang kamay ko. At marahas na hinawakan ako ni Zane sa kamay. Hinila ako palayo. Zane, ano ba? Protesta ko nang ang tila bakal itong mga daliri bumaon sa kamay ko. You're hurting me. Nagpupumilit akong kumawala sa mahigpit itong pagkakahawak. Ang mami mo yun, Zane, at ang kapatid mo. I don't know them. Anya sa tinig na tila hindi niya pag-aari. Tumingala siya sa kawalan. Napahima sa batok bago muling tumingin sa akin. At dahan-dahan niyang pinakawalan ang kamay ko. Then his face became thoughtful. At inaplos niya ang pisngi ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. How I wish na ganun lang kadaling kalimutan ng sakit dito. Tinuro niya ang dibdib sa tapat mismo ng puso niya. And his eyes sparkled with tears. He sniffed. Punta tayo sa mga bisita. Sumulyap siya sa kinaroroonan ni na Tita Farah. Ikinawit ko ang braso ko sa braso niya at nagtungo kami sa maraming tao. Sinalubong kami ni Tita Farah at ipinakilala kami sa kausap nila ni Tito Henry. Mga matatandang investor sa company at katabi ang mga asawa nila. Ipinakilala ko ni Tita Farah sa lahat at dumating sa kinaroroonan namin si Chris kasama ang mami niya at si Congressman Anthony Navarro.
Mas lalong naningkit ang mga mata ni Zane sa galit. Kita ko ang pagkuyom ng mga kamao niya. May sakit na biglang bumalatay sa kanyang mga mata. Dumistansya ito sa amin at nakita kong kumuha ito ng alak mula sa roaming waiter at lumagok ng ilang beses. Zai, this is Congressman Navarro and Father ni Chris. Pakilala sa akin ni Tita Farah. May mga puti na tong buhok but he was still good-looking man like Chris. Nice meeting you, Zai. Nakipagkamay ito sa akin at masuyo ng umiti. Kasunod na pinakilala sa akin ni Tita Farah ay ang ina ni Zane. Zaira Iha, ani ni Tita Farah, I want you to meet your mother-in-law for the first time. Meet Zarina, Zane's mother. I bow a little bilang paggalang. Tsaka daan-daan ako nag-angat ng mga paningin sa babae. She is stunningly beautiful. Niyakap ako ng babae at naramdaman ko ang paghago nito sa likuran ko. Napasulyap ako kay Chris na nakangiti sa akin. It's a pleasure meeting you finally, Mikay. Masayang wika nito nang bumitaw siya sa akin. I smiled with my confused eyes. Mikay? She shook and smiled beautifully. At sumulyap siya kay Chris. Isang tawa ang pinakawala ni Chris. Kinukwento kita sa kanya palagi. Ikaw at si Zane. May pagmamalaki sa tinig nito. Sabay kaming tumingin sa kinaroroonan ni Zane. May kausap itong lalaki. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Naluha bigla si Zarina. Lalo na ang mabanggit ang pangalan ng bunsong anak. Don't cry, ma. Awit ni Chris at yumakap ng mahigpit sa anak. Awit ni Chris at yumakap ng mahigpit sa ina. I want to hug your younger brother, Chris. How I really miss him. And how much I want to tell him how much mommy love him. Naluluhang sabi nito sa anak at magulugol. Kahit si Tita Farah ay nalungkot na nakatingin kay Zarina even his husband. Hinagod ang likod ng asawa. Huwag kang umiyak. Masisira ang makeup mo, ma. He teased. Suminghot ang babae tumingala kay Chris. Pinunasan ni Chris ang mga luha nito sa pisngi gamit ang kanyang hintuturo. Muli akong lumingon sa kinaroroonan ng asawa ko. Watching my husband over the rim. Nakatitig sa akin. His eyes dark and brooding. I sighed and broke my eye contact. Muli akong tumingin sa ina ni Zane. Now I have a good views. Maaaring mali lang ang kwentong nakarating kay Zane na nagbit siya ng galit niya sa kanyang ina. Ibang nakikita ako kay Zarina and I think she is a good mother. Mali lang siguro siya sa interpretasyon sa kanyang ina. Nagdaan ng isang roaming waiter at umabot ng 2 kupita ng alak si Chris at inabot sa akin ng isa. Pero tinanggihan ko dahil hindi ako pwedeng uminom ng alak. I'm sorry, Chris, but I can't. Nagsalubong ang mga kilay nito. Why? I'm pregnant, Chris. Diretso kong turan. Zane and I are having a baby again. Nagulat saglit ang gwapong mukha nito pero panandalian lang. And he smiled maliciously. Iba talagang kamandag ng kapatid ko sa'yo, no? Congrats! So happy for the both of you. Buong kasiyahan ni wika nito. Akmang yayakapin niya ako subalit agad na lumapit sa amin si Zane. Hinila ang braso ko. That's enough talking the two of you. You back off. Turo niya kay Chris sa mataas na tinig na nagdala ng tensyon sa paligid. Everyone looking in our direction. Puno ng kalituhan at pagtataka. Come on, Zane. Ani Chris. Nagkukumustahan lang kami. Umiling si Zane. Gusto kong sang-ayunan si Chris para lang kontrahin ang asawa ko. Subalit bago pa man ako makapagsabi ng anuman, ay kinuha ni Zane ang kamay ko at hinila palayo kay Chris. Zane, sambit ang mami niya at sinubukan siyang hawakan, pero mabilis inilayo ni Zane ang sarili. Isang masamang tingin ang ibinigay ni Zane sa kanyang ina. Huwag mo akong hawakan. Wika nito sa matabang na tono. Hinawakan niya ako sa likod ng braso, paakyat patungo sa loob ng bahay. Paakay patungo sa loob ng bahay. Nang makarating kami sa loob ng bahay ay bigla akong binawi ang brasong hawak niya. Huminto si Zane sa paghakbang. What's wrong with you?
He's not. Ikaw? What's wrong with you? I counter dahil nakakagalit ang pakikitungo niya sa kanyang ina. Damn! Kickers. Hindi ako nagpunta dito, Zaira, para sa kanila. I know the reason why we are here. At huwag mong kalimutan yun. Mag-uumpisa ng party mamaya. Sila tita, alam na nila ang totoo. Sinabi ko na sa kanila ang lahat. Ayokong ihalong personal kong problema sa nanay ko at sa kapatid ko. May iba akong dapat tapusin. I want to end this fucking bullshit problem. At hindi tayo maaaring ganito na lang, Zaira. Anya na puno ng frustration ang mga salita na lumabas sa kanyang tinig. I'm sorry. See what I mean? Kausapin mo sila after this, okay? Believe me. Look at me, darling wife. Utos niya. Inawakan niya ako sa baba at itinaas ang aking mukha sa kanya. Napaungol si Zane. Maralang makitang kumislap ang mga mata ko sa pagpigil na pag-iyak. Nalulungkot ako para sa kanya at sa mami niya. Gusto kong mag-aayos din sila. Binitawan niya ang mukha ko at hinawakan ako sa balikat. Aayusin ko ang problema sa amin ni Mami at Chris. Pero dadahan-dahanin ko, okay? Hindi pwedeng biglaan. I'm sorry tinila kita kanina. Nagsiselos ako. Maigpit niya akong hinawakan sa balikat. He pulling me against him. Hinalikan niya ang noo ko patungo sa labi ko. Nagring ang phone ni Zane mula sa kanyang bulsa. Dahilan para huminto siya sa pagnamnam sa labi ko. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag. Umaliwalas ang mukha ni Zane. Okay, basta walang gulo na mangyayari at may sasagawa ng maayos tulad ng gusto ko. He commanded. Tumango-tango si Zane sa kausap sa kabilang linya. And why does he sound stranger and excited? Pinaikot ko ang mga mata sa gitna ng mga bisita at hinanap ang gusto kong makita. And gotcha! She is with Kaydan. Nakakawit ang braso niya sa binata at nakaupo sa pangalawang bilog na mesa. Ang ganda niya ngayong gabi. At nakita ko rin sina Elsa at ang asawa niyang si Nicolo. Love at ang asawang si Prince. At tulad ng gusto ni Stacy, we invited a lot of press to take the whole coverage. Nakita ko one of the photographer approaching Stacy at hindi matigil ang papicture ng babae. Tuwang-tuwa ito habang nakatutok sa kanya ang mga kamera. She really misses the spotlight. Well, sa kanya talaga ang buong atensyon ngayong gabi. Sulitin na niya dahil baka ito na ang huli.